Pagmulat ng mga mata ko, grabe. Bigla na lang akong napunta sa sira-sirang carwaheng to. Wala namang kalasa-lasa itong mansanas. Isang malaking negative review to sa akin. Papasok na ang pangalawang asawa ng prinsipe ng Zennen. Ano? Pangalawang asawa? Nakakabanes na nga pumasok sa trabaho tapos ganito pa. Ang gate nitong mansyon ng prinsipe, mas bongga pa ang background sa livestream ko eh. Hoy bagong kasal, saan ka ba napulot? Tang, Lin Jingjing. Hala, Diyos ko po, naging magkaribal pa tayo sa pag-ibig ah. Anong magkaribal? Ikaw ang unang asawa, ako ang pangalawa, at iisang lalaki lang ang pinakasalan natin. Oo nga ano, mag-aaway tayo ng dahil lang sa isang lalaki. Nako, tigilan mo nga ako. Dati nga, nag-aagawan tayo sa huling stick ng inihaw, hindi man lang tayo nagkagalit eh. Ay itong pangalawang asawa, siya mismo ang nag-alis ng kanyang belo. Nasaan ang delikadesa? Delikadesa, magkano ba per kilo niyan? Alista mo muna, gutom na tong bestie ko eh. Tingnan mo nga, pamayat na yung bilugan niyang mukha sa gutom. Hindi kaya ako pamayat, manahimik ka, binu-build up nga kita rito eh. Mahal na prinsipe, hindi niyo po ba sila sasawayin? Mahal na prinsipe, kailangan po ba nating imbestigahan to? Hindi na kailangan. Kandaduhan niyo ng maigi ang imbakan. Pasusunod po. Paano ka napunta rito? Nagla-live selling ako ng pickled cabbage. Biglang nag-black screen, tapos paggising ko, nandito na ako sa loob ng karwahe. Ikaw? Gumagawa ako ng food vlog. Sumabog yung kusina, tapos nakahiga na ako rito. 3 buwan na ako rito. Hulaan mo kung gaano kayaman itong mansyon. Gaano nga ba? 20 pirasong pilak na lang ang natitira sa pondo nila. Nagbabaon pa ng murang tinapay ang prinsipe pag pumapasok sa palasyo. Tapos, nakakasuka ang luto ng kusinire nila rito. 3 lang ang katulong, at isang yayawang, isang munting utusan, isang kusinire. Ito lang ba talaga? Tang. Sinasabi mo ba sa akin na nag-time travel tayo rito para lang maghirap? Hindi ko rin naman to inaasahan ah. Akala ko kapag naging prinsesa, masarap na ang buhay. Tapos ngayon, ni hindi man lang tayo maka-order ng food delivery. Pero ang pag-inom ng tubig na to only. Ito na yun. Sis, nandito na tayo kaya tanggapin na lang natin. Ikaw ang magbenta, ako ang magluluto. Gagawa tayo ng sarili nating paraan para umasenso sa mundong to. Tuanzi, halika rito siya si Tita Jingjing mo. Hello po, Tita Jingjing. Sinong nagbigay sa'yo ng pangalang yan? Ang aking ina po. Sabi po niya, bilog daw ang mukha ko noong bata pa ako na parang rice dumpling. Marunong ka bang ngumiti? Patanjin nga ng ngiti mo kay tita. Namatay na ang tunay na ina ng batang to. Abala naman ang prinsipe sa mga gawain sa palasyo. Kaya hindi na niya ito naasikaso. 3 buwan na ang nakalipas. Ni minsan, hindi ko pa siya nakitang ngumiti. Tangtang nasaan ang mga karnerito sa mansiyon? Bakit ganito kapayat ang bata? Karne. 20 pirasong pilak na lang ang natitira sa pondo natin. Kahit ang prinsipe, puro matitigas na tinapay lang ang kinakain. Saan pa tayo kukuha ng karne? Nasaan ang bodega? Anong gagawin mo? Magkakapera. Kailangan muna nating kumita para makabili ng karne. Ano ba tong mga basurang bakal na to? Kaninang umaga ka pa naghahalukay dyan. Wala kang alam. Ang tawag dito, bakas ng kasaysayan. Ha, tang. Hindi mga basura ang mga to. Pera to. Sino naman ang bibili ng mga kinakalawang na bakal? Ate mo to, nakabenta nga ako noon ng expired na chili sauce eh. 3,000 bote pa. Panoorin mo lang ako. Tara, puntahan natin si Kamahalan. Bakit natin siya pupuntahan? Kanya ang mga gamit na to. Kailangan muna siyang pumayag bago to may benta. Mga mahal na prinsesa, nagbabasa po ng libro ngayon si Kamahalan. Kamahalan, may apurahan po kaming kailangan sabihin. Ano yon?
Ubus na po ang pera sa mansyon. Gusto ko po sanang ilabas ang mga gamit sa bodega para ibenta sa palengke. Nakaiyayawang ang susi ng bodega. Hindi po kayo tutol. Huwag mo lang ibebenta yung espada sa silid-aklatan ko. Ibig sabihin pumayag siya. Pumayag nang walang Carrick reaksyon ng mukha. Biruin mo yun, pumayag talaga si Kamahalen. Himala, mukhang puputi na yata ang uwak. Ano ba tong balak mo? Subasta. Ganito ang estilo sa mga live selling kapag malalaking items ang ibinebenta. Uupo lang tayo at hihintaying magtaasan sila ng presyo. Anong ibig sabihin ng subasta? Ito yung pag-aagawan ng maraming tao ang isang gamit. Kung sino ang magbigay ng pinakamataas na presyo, sa kanya ibibigay. Kapag nagkaagawan na, nawawala sa wisyo ang mga tao. Paano kapag nawala na sila sa wisyo, anong mangyayari? E di maglalabas sila ng pera. Hindi ba't mga taga-mansyon yan ang prinsipe ng Zenin? Bakit sila nagbebenta ng mga gamit dito sa kalye? Balita ko, simot na raw ang yaman ng mansyon. Kaya pala nandito sila para ibenta ang mga ari-arian nila. Kaiyahiya naman. Isang prinsesa, nagtitinda sa kalsada. Hayaan mo lang sila, mas maraming tao, mas pabor sa atin. Makinig kayong lahat, mga kababayan. Ngayong araw, uubusin na ng mansyon ng Zenin ang laman ng bodega para makabawi sa puhunan. 300 taong gulang na mga kayamanan ang isusubasta namin ngayon mismo. Mapupunta ito sa makakapagbigay ng pinakamataas na presyo. Isang basag na tansong palayok, tatawagin ninyong 100 taong yaman. Ang una nating item ang pamana ng palasyo ng Han, ang tansong palayok ng 3 kaibigan ng taglamig. Ang tansong palayok na to ay ginamit pa ng mga dugong bughaw ng Han sa kanilang mga pag-aalay sa kalangitan. Gawa ito sa purong tanso. May mga sinaunang ukit na napakaganda. At 1000 taon na itong nakatayo pero hindi pa rin nasisira. Kung ilalagay nyo to sa inyong silid-aklatan, sumisimbolo yan na kayo ay isang taong may isang salita at iginagalang ng lahat. Sa loob ng palasyo, salita nito'y batas. Kung ilalagay nyo ito sa inyong bulwagan, tatawagin niyang walang hanggang kasaganaan. Uunlad ang inyong kabuhayan, at hindi maghihirap ang inyong pamilya, henerasyon man ang lumipas. At ang mas mahalaga, ang tansong kawa na ito ay mismong regalo at ginamit pa ng emperador. Biniyayaan ito ng aura ng dragon. Kapag nasa bahay nyo to, hindi lang tataas ang posisyon nyo sa gobyerno. Magkano ang simula? 100 pirasong pilak ang simula. At 50 pirasong pilak ang pinakamababang dagdag sa bawat tawad. 150 pilak, 200 pilak. 300 pilak mula kay Ginoong Sao. May tatawad pa ba ng mas mataas? Nag-iisa lang ang swerteng ito ng dragon. Kapag pinalampas nyo to, wala nang susunod pa. 350 pilak. 400 pilak. 400 pilak. Una. 500 pilak. Benta. Binabati kita, Ginoong Sao. Sa inyo na ang kapangyarihan ng dragon. Ang isang lumang kawa, nabenta ng 500 pilak. Ang galing naman talagang mangumbinsi ng ginang na yan. 500 pilak yun ha. Huwag kayong magmadali, may 2 pang natitira. Ang pangalawa ay may pangalang pagyakap sa mga kapintasan. Ang piraso ng jade ng isang maginoo. May bungi na nga, ibebenta pa. Yan ang hindi nyo alam, mga ginoo. Ang mga perpektong bagay ay gawa lang ng mga artesano. Ngunit ang pagkakaroon ng kakulangan ang tunay na gawa ng kalikasan. Bagamat may bungi ang jade na ito, nanggaling pa to mismo sa mesa ng isang sikat na pantas noong panahon ng Song. Kaya nga ang pangalan nito ay pagyakap sa mga kapintasan. Ibig sabihin, hindi perpekto ang hinahanap ng isang maginoo, kundi ang tunay na intensyon ng kanyang puso. Kapag inuwi nyo ito, para nyo na ring taglay ang dangal ng isang tunay na maginoo. Itong jade na to tama ang sinabi niya. Ang kakulangan ay isa palang uri ng sining. Marunong talaga kumilatis ang matandang ginoo. 50 pirasong pilak ang simula. 60 tail. 70 tail. 100 tail. 100 tail. Una. Nabenta. Tita Jingjing, ang dami nating pera. May isa pa, ang pinakahuli.
Tita Jingjing, pwede na ba tayong bumili ng karne? Makakabili na tayo ng malalaking hiwa. Isang buong baboy pa bibilhin natin. Mukhang makakabangon na ang pamilya ng prinsipe. May mahi ka ba sa dila ang pangalawang asawang yan? Tara, bili tayo ng karne. Ang bango. Pasok kayo, tikman mo. Hindi masarap, ina. Natutunaw po sa bibig yung karne. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito kasarap na karne. Mula ngayon, araw-araw na tong iluluto ni ina para sa'yo. Sulit na sulit ang kinita nating to. Dalawampung taon na po akong nagsisilbi rito sa palasyo. Ngayon ko lang po nakitang ganito kasaya rito. Manang, tama na yan. Ang bango kasi naiiyak din tuloy ako. Jingjing, sa tingin mo, kung hindi tayo napunta sa panahong to, ano kayang ginagawa natin ngayon? Siguro gumagawa ka ng bagong video. Ako naman, malamang nagla-live selling. Ganun din naman ngayon, streamer ka, vlogger ako. Oh, anong nangyari sa'yo? Wala to. Napakarami ko kasing nakain ngayong gabi. Nakatatlong mangkok ako ng braised pork. Baboy ka ba? 3 mangkok talaga. Ano to? Tang. Dumiba to mula sa pader ng Cubeta. Jingjing, sa liter to. Nakakagawa to ng yelo. Hinihigop ng seliter ang init kapag humalo sa tubig. Kaya nitong gawing yelo ang tubig. Napanood ko to sa isang food documentary. Sigurado ka ba? Subukan natin para malaman. Kunin mo yung palanggana. Ang lamig-malamig nga. Anong klaseng mahika to? Hindi yan mahika. Siyensya ang tawag dyan. Namimiss ko na yung mango pomelo sago. Kalimutan mo muna yung mango pomelo sago. Tang, yayaman na tayo. May yelo ngayong tag-init, sino namang niloloko nyo? Nabaliw na yata sa hirap ang mansyon ng prinsipe kaya tubig na lang ang tinitinda. Libre ang unang mangkok, sinong gustong tumikim? Matamis ito, at malamig. Kahit libre pa yan, takot ko lang kainin yan. Yelo nga talaga, at matamis pa, Diyos ko po. Shaved ice ng mansyon, gawa sa purong katas ng prutas. Perpektong panlaban sa init, 50 tanso lang ang isang mangkok. Tita Jingjing, ang dami nating pera. Simula pa lang yan. Sino yung taong yan? Sa pananamit pa lang niya, mukhang hindi siya ordinaryong tao. Mga mahal na prinsesa, ako po si Zhang, ang tagapamahala ng Zoxenlo. Nakita ko po kanina sa kalye ang tinitinda ninyong shaved ice. Gusto ko sana kayong kausapin tungkol sa negosyo. Anong negosyo ang pag-uusapan natin? Isang negosyo na makakapagbigay ng karne sa hapag ng mansyon araw-araw. Pumasok tayo sa loob, doon tayo mag-usap, Ginoong Zhang. Lilinawin ko lang muna. Ayos lang na makipagsosyo kami sa'yo. Pero kailangan mo munang magbayad. Tita Jingjing, wala pa naman po siyang binibili ah. Bakit kailangan niya na pong magbayad? Dahil ang gusto niyang bilhin ay mas mahal pa sa ginto. Mga mahal na prinsesa. 18 taon nang bukas ang Zoxenlo. Pero nang makita ko ngayong araw ang shaved ice ninyo, para akong nakakita ng himala. Makagawa ng yelo sa gitna ng matinding tag-init. Sa buong kabisera, kayo lang ang nakakagawa niyan. Gusto kong bilhin ang buong recipe nyo sa paggawa ng yelo. Madaling pag-usapan ang presyo. Hindi ko ibebenta ang recipe. Ano po ang gusto nyo, mahal na prinsesa? Magsusupply ako ng yelo. 50 kilo araw-araw. 300 barya kada kilo. Magbigay ka muna ng paunang bayad para sa 1 buwan.
900 pilak, 300 barya kada kilo. Mas mahal pa yan sa karne ah. Tsaka ngayon lang ako nakarinig ng ganyang patakaran na magbabayad muna. Ginoong Zhang, sa buong syudad, ako lang ang may kayang gumawa ng yelo. Kung ayaw bumili ng restaurant mong Zuaxian. Nasabi pa naman ni Seni orally, na gusto niyang magtayo ng bilihan ng yelo. Kukunin mo ba o hindi? Kung ayaw mo, hahanap na lang ako ng iba. Dapat siguraduhin mong maganda ang kalidad. Kapag nawalan ka ng supply, masisira ang pangalan ng restaurant ko. Gumawa tayo ng kontrata. Kapag hindi maganda ang kalidad, doble ang ibabalik ko sa'yo. Kapag nawalan ng supply kahit isang araw, try-triplehan ko ang bayad bilang danyos. Pero kailangan mo munang magbayad. Mahal na prinsesa, dati ba kayong negosyante? Parang ganoon na nga, pipirma ka ba o hindi? Ang 900 pilak ay ipapadala ko sa inyong mansyon bukas. Ikinagagalak kitang makatrabaho. Mahal na prinsesa, 18 taon na akong nagpapatakbo ng restaurant. Ngayon lang ako naisahan ng ganito. Masasanay ka rin. 20 taon na po ako dito sa mansyon. Pero ngayon lang po ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Nana, bumili ka ng ilang rolyo ng magandang tela. Gawan mo ng 2 bagong damit si Tuanzi. Ipamili mo ng karne ang sukli. Inay, para po ba kay Tuanzi lahat ng ito? Sa iyo lahat iyan. Kumain ka ng marami para lamaman ka. Hindi lang pala ito gawa-gawa ng isip ko. Bumalik na ang sigla ng batang ito. Tita Jingjing, maganda po ba? Oo, maganda. Ang Tuanzi natin ang pinaka-cute sa lahat. Tita Jingjing, aalis po ba kayo? Hindi kami aalis. Wala kaming pupuntahan. Mahal na prinsipe, baka mahuli na po kayo. Napasobra yata ang luto. Oo, tama. Dahil napasobra, bawnin nyo na lang po sa palasyo. Para hindi na kayo magtiyaga sa matigas na tinapay. Jingyan, ano iyang kinakain mo riyan? Napakabango naman. Mahal na hari, soup dumplings po, bigyan mo nga rin ako niyan. Paumanhin, mahal na hari, pero isa lang po ang dala ko. Mahal na prinsipe, mayroon pa ba bukas? Depende sa mood ng prinsesa. Ipagpapalit ko ang 3 itlog para sa isa niyan. Hindi pwede. Bigay ito ng mahal na prinsipe. Poker face kung maka-order. Huwag kang ang mag-imbento. Gusto po ba ni ama ang luto ni ina? Gusto rin po ito ni Tuanzi. Aba, nandito na pala ang unang prinsesa. Ilang araw tayong hindi nagkita, ha? Mukhang ang ganda ng kutis mo ngayon, ah. Medyo ilog din yata iyang mukha mo. Baka naman inubos mo na ang lahat ng karne sa palasyo. Hoy, babaeng Shen, umayos ka nga sa pananalita mo. Ang tawag sa best friend ko, malusog at maganda. Puno ng swerte sa katawan. Tingnan mo nga yung sarili mo, ang payat-payat ng baywang mo, parang patpat. Tatangayin ka na yata ng hangin eh. Anong swerte doon? Isa pa, ang karneng nandito sa palasyo, binili ng best friend ko gamit ang sarili niyang pera. Karapatan niyang kainin ang karneng pinaghirapan niya no. Hindi tulad ng iba dyan. Pera na nga ng asawa ang ginagastos, nagrereklamo pa na mahal ang karne. Tita Shen, sobrang sarap po ng nilutong baboy ng ina ko. Nakatikim na po ba kayo? Sinasabi niyo pong hindi masarap kahit hindi pa kayo nakakatikim. Hindi po iyon magalang. Anong karapatan nila? 2 babaeng probinsyana. Anong karapatan nila? Alamin mo ang buong pagkatao ng 2 babaeng yan. Pati na rin kung paano sila gumagawa ng yelo. Masusunod po. Sisiguraduhin kong maghihirap kayo.
Kuneho to. Bik naman to. Mahaba kaya ang tainga ng bik? Gawa to ni Twanzy. Mahaba naman talaga ang tainga ng bik eh. Mga mahal na prinsesa, may masamang balita. Nagpadala po ng mensahe si Ginoong Zhang. Sabi niya, may dumating daw pong mga sangkap para sa restoran ng Zuaxian ngayong araw. Pero hinarang daw po ang lahat sa tarangkahan ng bayan. Sabi po ng mga tagahatid, may nag-report daw po na kaina-hinala ang pinanggalingan ng yelong galing sa palasyo. Pinaghihinalaan nilang gawa ito sa pangkukulam. Kaya iimbestigahan ito ng mga opisyal. Tita Jingjing, ano po ba ang pangkukulam? Sila na mismo ang lumapit sa atin. Paumanhin po, mga mahal na prinsesa. May nag-report na kaina-hinala raw po ang pinagmulan ng mga yelong ibinebenta ninyo. At pinaghihinala ang gawa ito sa pangkukulam. Ayon sa batas, kailangan po namin itong imbestigahan. Pangyari po sanang makipagtulungan kayo. Mahal na prinsesa, hindi po ako ang nagsumbong sa mga opisyal. Hindi ko rin po alam kung sino ang nagkalat nito. Kalat na po ito sa buong bayan ngayon. Sinasabi nilang gawa raw sa pangkukulam ang yelo ninyo. At masasaniban daw ang sino mang kumain nito. Kaninang umaga nga po, 5 o 6 na mesa ang nagpakansela ng reserbasyon. Naniniwala ka ba sa kanila? Ako. Sige, imbestigahan nyo. Pero hindi rito sa palasyo. Doon nyo gawin sa gitna ng kalsada. Sa harap mismo ng buong taong bayan. Gagawa ako ng yelo sa mismong harapan ninyo. Nababaliw ka na ba? Paano kung pumalpak tayo? Kailan pa ba pumalpak ang ginawa nating yelo? Narinig ko, gawa raw sa pangkukulam ang yelo ng palasyo. Nandyan na ang mga opisyal para hulihin sila. Sabi ko na nga ba paano naman makakagawa ng yelo sa gitna ng tag-araw? Siguradong itim na mahika yan. Tingnan natin kung paano lulusat ang consort na yan. Mga kababayan, ngayong araw, sa harap ng mga otoridad, gagawa ako ng yelo dito mismo. Tingnan ninyong mabuti, kung isa nga ba itong pangkukulam o hindi. Huwag kayong mag-alala, Seniora. May inihalo na ako sa seliter niya. Hindi siya makakagawa ng yelo ngayon. Magaling. Haha, nagkaalaman din. May naghalo ng harina sa seliter. Paano na yan? Kalma lang kayo, mga kababayan. Yung una, sample lang yun para sa mga hindi pa nakakakita. Ito namang pangalawa, para sa mga hindi naniniwala. Kailan mo pa itinago yan? Bilang isang streamer, imposibleng wala akong reserba. Matamis. Malamig. Pangkukulam nga to. Kaya ba ng pangkukulam na gumawa ng matamis? Ginoo, tikman po ninyo. Yelo nga. Totoong yelo ito. Ang tawag dyan ay paggawa ng yelo gamit ang seliter. Ito ay isang sinaunang pamamaraan. At hindi pangkukulam. Sinisip-sip ng seliter ang init kapag humalo ito sa tubig. Kaya nagiging yelo ang tubig. Kapareho lang ito ng proseso kung bakit nagyayelo tuwing taglamig. Ang pinagkaiba nga lang, ginamit natin ang seliter para dalhin ang taglamig sa gitna ng tag-araw. Ang seliter ay may dalang lamig, kapag inihalo sa tubig, ito ay nagiging yelo. Isa nga itong sinaunang pamamaraan. At hindi pangkukulam. Ako mismo ang magpapatunay niyan. Sabi ko na nga ba hinding-hindi gagamit ng pangkukulam ang mansyon ng prinsipe. Sobrang sarap ng minatamis na yelo ng nanay ko. Sinong gustong bumili? Hindi tayo magbebenta ngayong araw. Isang bagay lang ang papatunayan natin ngayon. Na purong-puro at walang daya ang yelo ng mansyon ng prinsipe. Sa mga gustong bumili, bumalik kayo bukas. Akala ko ba, pinakialaman mo na? Pinakialaman ko nga talaga. Kaso, pinalitan niya ng bago. Cutie.
Nakita mo ba?